Panginoon, awitan ng bagong awit. Si Yahweh ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, kami ay nagpupuri, Panginoon. Nagpapasalamat po, Panginoon, sa magandang araw po na ito dahil pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, Lord, na dahil sa gitna po ng pandemya na ito, Panginoon, na kami po, Lord, ay nagpapatuloy sa aming pananambahan, Panginoon, sa kaparaanan, Lord, na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, Lord, sa patuloy na kalakasan, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga gumaling, Panginoon, sa mga karamdaman nila, Panginoon. Dalangin ko po, Lord, sa oras na ito, sa aming pong pag-aawitan, sa aming pong pagpupuri sa iyo, Panginoon, sa aming pong pagsamba, sa aming pong nakikinig ng mga salita mo, Panginoon. Nawa, Lord, patuloy mo po kami ihanda, Panginoon. Nawa, Lord, maging pagpapala, Panginoon, sa aming buhay, Lord, ito. Nawa, Panginoon, dalangin ko, Lord, sa tagapagbahagi ng mga salita mo, Lord. Patuloy mo siyang gamitin. Patuloy mo po, Lord, na i-bless ang kanyang buhay, Panginoon. Nawa, Lord, sa kanyang pagbabahagi ng mga salita mo po, Panginoon, ay patuloy na ikaw ang manguna, Lord, sa kanyang buhay, Panginoon. Dalangin ko rin po, Lord, ang aming praise and worship team na patuloy mong ginagamit, Lord, sa pangunguna, Lord, sa pag-aawitan ng mga papuri po sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, patuloy mo silang i-bless po, Panginoon. Dalangin ko rin po, Lord, yung nag-i-edit, Lord, ng video na ito. Nawa, Lord, patuloy mo po siyang magamit, Lord, sa pagmiministeryo, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, maging ang kanyang pamilya, Lord. Dalangin ko rin po, Panginoon, lahat, Panginoon po, ng may bahagi sa pananambahan po na ito. Nawa, Lord, i-bless mo sila, Panginoon, maging ang kanilang buong sambahayan, Lord. Maging, Lord, sa lahat po ng makikinig po, Panginoon, ng mga salita mo. Dalangin ko po, Lord, na i-bless mo sila at maging pagpapala po sa kanila, Lord, ang iyong banal na salita, Panginoon. Nawali tumimo po sa aming mga puso, sa aming mga isip at patuloy na maisabuhay, Lord, yung mga salita mo, Panginoon. At patuloy ka manguna, Lord, sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa araw po na ito, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Patuloy ka naming pinupuri, Lord. Patuloy ka naming itinataas at tinadakila sa lahat. Ito po ang panalangin na may buong pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. We want to see Jesus lifted high, above the flags across this land. There are men who see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, above the flags across this land. There are men who see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see. We want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high. Follow the flag across this land. There are men who see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high. Follow the flags across this land. There are men who see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step, moving forward, little by little, taking ground. Every prayer, a powerful weapon, stronghold of God, tumbling and down and down and down and down. We want to see Jesus lifted high, above the flags across this land. There are men who see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, above the flags across this land.
want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We're gonna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus lifted high. We're gonna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus lifted high. Darkness tries to hide. It's tremble at his voice. It's tremble at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, see how great, how great. The cut that's sweet and warm, for the Spirit's song, the lion and the lamb, the lion and the lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God. And oh, see how great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, see how great is our God. Name above all names, you are worthy of the praise. In my heart will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of the praise. In my heart will sing, how great
Magandang umaga po sa ating lahat. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam po namin na may plano kayo para sa amin. At ganoon din Lord, dalangin po namin sa mga oras na ito, puspusin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu at katagpuin niyo po kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin na naririto, Panginoon. Pakalinisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso upang humarap sa inyo sa mga oras na ito, Panginoon. At ganoon din, Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan sa inyo, kung ito man po ay sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. At ganoon din, Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nawala ng trabaho. Hinihiling po namin na kayo na rin po ang mag-provide ng mga pangangailangan nila sa araw-araw. At ganoon din, Lord, dalangin din po namin ang aming bansa. Manguna po kayo sa aming presidente, Panginoon. Bigyan mo po siya ng angking talino upang maging maayos po ang aming bansa, Panginoon. At bumalik na po sa dating normal na pamumuhay, Panginoon. At ganoon din, Lord, dalangin po rin po namin ang mga may sakit na nasa ospital, Panginoon. Ingatan mo po sila at ilayo mo po sila sa kapahamakan. At ganoon din, Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga doktor, mga nurses, Panginoon. Nawa, Panginoon, bigyan mo po sila ng kalusugan, Panginoon, at ingatan niyo rin po sila na mahawa sa sakit na COVID, Panginoon. At ganoon din, Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming simbahang Unido Church, Panginoon, na pangungunahan ng aming pastor, Panginoon, si Pastor Jeremias Reyes, Panginoon. Bigyan mo rin po siya ng angking talino, Panginoon, upang maging maayos ang mga pinagpaplanuhan namin, Panginoon. At ganoon din, Lord, yung mga gawain namin, Panginoon, mga prayer meeting, mga Sunday school, Panginoon. Ganoon din yung aming mga gawain ng kababaihan, kalalakihan, Sunday school, at ganoon din, Lord, yung council meeting namin, Panginoon, na ginagawa namin, na mga pinaplano namin, mga proyekto, Panginoon. Kayo na rin po ang muna, Panginoon. At ganoon din, Lord, kayo na rin po ang bahala sa mga pangangailangan namin sa simbahan, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, tinataas po namin ang iyong pangalan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Isang mabiyaya at pinagpalang umagang muli sa inyong lahat, mga kapatid. Nawa taglay niyo pa rin ang kalakasan at ang buhay na patuloy na naglilingkod sa ating Diyos sa kabila ng ganitong uri ng pagsamba. At nawa patuloy tayong matagpuan na yung ating mga puso ay palaging nagpupuri sa Kanya, sa ating Ama na nasa langit. At loobin nawa niya na sa umagang ito ay mabuksan ang ating mga puso't isipan upang patuloy nating madama ng may kagalakan at kaaliwan ang pagsasabuhay at ang kaunawaan sa Kanyang mga salita na maririnig natin ngayong umagang ito, at patuloy nawa niya tayong ingatan sa ating pagsamba. The bigger, the better, no? Madalas siguro naririnig na natin yan. The more the merrier, no? Pamilyar na po tayo dyan. At ang mga salitang ito, kadalasan ay nagdudulot naman talaga sa atin ng kasayahan. Parang ibig sabihin po, nandun tayo sa appreciation sa mga bagay kapag marami yung ating natatanggap. Okay po ba? Ganito kadalasan yung standard ng mundo. Nagiging sukatan minsan yung laki ng ibinibigay ng isang tao upang masabi natin na meron siyang magandang katangian o magandang pag-uugali. Mas na-appreciate natin kapag mas marami yung kanyang ibinibigay, no? At marami yung ating natatanggap. Di ba? At naalala ko nga ho nung ako'y medyo maliit pa, no? Naalala ko yung aking ninong. Itong ninong ko na to ay talagang napaka-importante sa akin. Dahil every year, no, kada Kapaskuhan talagang pinipilit ko siyang mapuntahan. Sabi ko nga, lagi kong katwiran sa aking sarili noon, di bali ko nang hindi makita yung 4 na ninong ko, basta siya, mapuntahan ko kada Pasko. Dahil yung ibinibigay niya sa akin ay halos katumbas ng 4 na katumbas ng 4 na ninong ko, no? Ibig sabihin, talagang 4 times yung binibigay niya kaysa dun sa mga ordinaryong ninong ko. At tunay nga na-appreciate ko yun. Kahit hindi ako makapunta doon, basta makapunta ako doon sa nag-iisa kong ninong na yon, ay meron na akong taglay na kasiyahan.
Ang topic po natin mga kapatid ay matatagpuan natin sa Lucas chapter 21 verse 1 to 4. Hayaan niyo po mga kapatid na basahin ko. Pinagmasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang handog sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng 2.50 sentimo. Sinabi niya sa mga alagad, ang inihandog ng mahirap na biyudang iyon ay higit na sa inihandog nilang lahat. Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis sa kanila, ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang ikabubuhay. Pinagpala na po ang pagkarinig at pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang topic po natin mga kapatid sa umagang ito ay paano sinusukat ng Diyos ang pagkamapagbigay. Nasa tema pa rin po tayo mga kapatid ng katiwa-tiwalang katiwala. At napakahalaga po na maunawaan natin sa ating buhay na merong isang Diyos, no, na nagmamay-ari ng lahat ng bagay. At tayo ay dapat maging humble servant o steward ng ating Panginoon. Siya ang nagkakaloob at siya ang nagbibigay at tayo ay mga mamamahala lamang o katiwala lamang ng mga bagay na ipagkakaloob niya. Darating ang time mga kapatid na ipagsusulit natin ang lahat sa Kanya and hopefully, no, sa ating mga buhay ay patuloy nating maranasan yung reward, no? Reward ang yung maging kapalit natin sa pagiging mabuting katiwala natin. Again, yung ating mga talento, yung mga oras at yung mga resources natin, nawa nagagamit natin ng maayos para sa kapurihan at ayon sa biyaya ng ating Diyos. Kasama sa ating pagiging mabuting katiwala ay ang pagiging mapagbigay, matulungin, at may kabutihang loob. Kumbaga, yung salitang generosity. At katulad nga ng nasabi ko kanina, minsan nagiging sukatan ng tao yung laki o amount na ginagawang pagtulong, yung ginagawang pagbibigay na pinagkakaloob, no? Ayun yung nagiging sukatan natin, yung amount or yung laki, no? Sa totoo lang, no, wala naman po akong nakikitang masama. At sa totoo lang, mas mainam naman talaga pagka mas malaki yung ibinibigay mo, mas marami yung pinagkakaloob mo. Lalo't ang puso mo naman ay nadoon sa nagbibigay ka talaga ng bukal sa puso mo. At ang ginagawa mo pagkakaloob at pagbibigay ay talagang para sa kapurihan ng ating Panginoon. Ibig sabihin ko po mga kapatid, kung nagbibigay ka ng malaki, well and good. Kung nagbibigay ka ng maliit, well and good. Basta hanggat maaari, ang pagbibigay natin palagi ay nasa tamang motibo. As Christians, our generosity is measured by God. Ito dapat yung ating driving factor na every time na magbibigay tayo para sa ating kapatid, tutulong tayo, ay makikita natin at maaalala natin na merong isang Diyos na nakatingin palagi sa atin at pinagmamasdan yung bawat galaw at tibok ng ating puso, maging yung kaparaanan natin sa pag-iisip kung bakit tayo nagbibigay. At sana mga kapatid, matagpuan tayo ng ating Panginoon na lagi tayong nagpapakumbaba at yung puso natin nasa may laging tamang motibo at may kahandaan din naman sa pagkakaloob. As Christians, our generosity is measured by God. Sinusukat tayo ng ating Panginoon, pinagmamasdan tayo ng ating Panginoon, inoobserbahan tayo ng ating Panginoon every time na nadoon tayo sa panahon o sitwasyon na pinagkakaloob tayo ng ating Diyos. Ngayon, how does God measure our generosity? Paano ba tayo sinusukat ng ating Panginoon? Sa nabasa natin kaninang mga talata sa Lucas chapter 21 verse 1 to 4, at may cross-reference din ito sa Marcos chapter 12, 41 to 44 din naman. Ang ating Panginoon ay nakaupo malapit sa kaban ng templo at pinagmamasdan niya yung mga tao habang sila ay naglalagay ng kanilang mga handog na salapi. At ayon sa ating binasa, pinukaw ng babaeng balo yung atensyon ng ating Panginoon at makikita natin dito from that moment, tinawag niya yung kanyang mga alagad at sinimulan niyang turuan tungkol sa pagbibigay. How does God measure our generosity, mga kapatid? Una, God measures the humility, not the appreciation.
kung ilalagay siguro natin yung ating sarili sa istorya, siguro isa rin tayo ito sa mga makikiusyoso o yung makikinood, mag-aabang dun sa mga nag-o-offer na mga mayayaman. Sa talata po kasi sa Marcos, makikita natin maging yung mga alagad no? Si Jesus Christ mag-isang nanonood, tapos nung makita niya yung babaeng balo, tsaka lamang niya tinawag yung mga alagad. Ibig sabihin, itong mga alagad na to talagang masasabi natin na nakikiusyoso rin. Sabi din dyan, yung mga mayayaman na yon, more likely, nagpapatalbugan, nagpaparamihan, at nagpapaingayan ng mga offerings nila. Sabi nga, the more na mas maingay daw yung paglalagay mo, mas marami kang inilalagay, ibig sabihin daw nun, talagang nakikita at napapanood at naririnig ng mga tao sa paligid. Kumbaga, yung motibo ng pagbibigay nila talagang to please, para makita ng mga nanonood sa paligid na sila mismo ay nagkakaloob din naman sa ating Diyos. Sabi nga dito, kapag mas marami kang inilagay at mas marami ang palakpak at hahanga sa iyo, ganun yung sitwasyon. Pero makikita natin na hindi ganito yung sukatan ng ating Diyos. Ang napansin ng ating Panginoong Hesus dito ay yung kaloob ng biyuda. At kung siguro makikita natin pa yung coins na inilagay niya, ay talagang base sa pagbabasa ko, pinakamanipis daw na uri ng coins yun Pinakamanipis, at kung titingnan natin, parang pag inihagis mo yun, baka walang gaanong tunog. Sabi nga, halos walang value at wala daw lilikhaing tunog yun. Pag binagsak dun sa offering, lagayan ng offering box nila doon, siguro wala daw makikreate na sound. Pero makikita natin mga kapatid, yung kaloob na ito ang narinig hanggang sa langit. Okay po? Nakita, narinig hanggang sa langit. Ibig sabihin, bagamat maliit ito in value, actually, halos wala nang ang value Pero ito po yung nakita ng ating Panginoon at mas kinalugdan niya. Kinommend niya kasi, mas pinuri niya yung pagbibigay ng babaeng balo na yon. Mga kapatid, tama yung magbigay, tama yung magkaloob, tama yung tumulong. At wala din naman pong masama minsan, kung ma-appreciate tayo sa ginagawa natin, lalo't for the glory of God. Ganun pa man, ay nakikita natin na nagiging masama ito kapag ka nagbibigay ka na to be appreciated. Nagbibigay ka para makatanggap ng papuri, nagbibigay ka para makatanggap ka ng pasasalamat. At dyan, natin dapat ingatan yung ating mga puso dahil darating yung panahon na baka bumagsak tayo sa pagiging mapagkunwari natin sa harapan ng ating Diyos. Magaling dahil pinupuri tayo ng tao, kumikinang tayo sa harapan nila, pinapalakpakan nila tayo sa pagkakaloob natin. Pero sa mata kaya ng ating Diyos, kumusta po kaya tayo? The same din po mga kapatid sa ating mga talents, yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ibigay natin, gamitin natin, at hanggat maaari lagi tayong nasa diwa ng kapakumbabaan. Ito po yung sukatan na ginagamit ng Diyos. Hindi po yung sa dami ng nakakakita sa atin, sa dami ng nakakasaksi sa ministry natin, sa dami ng mga tao na nag-appreciate sa mga bagay na pinagkakaloob natin. Tandaan ninyo, mas gusto ng Panginoon yung mapagpakumbaba. Sabi nga, kapag gumawa ng tulong yung kaliwang kamay mo, hanggat maaari, wag nang malaman ng kabila o wag nang malaman ng pinakamatalik mong kaibigan. Mas pinapaboran ng ating Panginoon yung gumagawa ng lihim, nung may kapakumbabaan. Tandaan niyo po, God measures the humility, not the appreciation. Pangalawang bagay, God measures the proportion, not the amount. Sabi doon, ang ibinigay ng babaeng balo ay 2 tig-50 lamang. Pero ang sabi ng Panginoon ay higit sa inihandog nilang lahat. Ibig sabihin, lahat ng mga naghahandog doon, mas higit yung inihandog na 2 tig-50 siguro sentimos na ibinigay nung balo. Mas higit pa rin. Na kung tutuusin natin, sa mata natin parang wala naman gaanong value yon. Pero ayun yung kinommend ng Panginoon o pinuri ng ating Panginoon. Yung mga mayayaman talagang malalaki magbigay Actually, hindi naman sinabihan ng Panginoon na mali yun, pero mas pinuri niya yung ibinigay ng babaeng balo, hindi dahil sa dami, kundi dahil sa proportion. Hindi kasi sinusukat ng Diyos, mga kapatid, yung pagbibigay dun sa amount o laki.
At makikita natin na alam naman natin yung utos ng ating Panginoon. May utos ang Diyos with regards sa pagbibigay. At ang standard niya noon pa man ay yung tinatawag na 10% o tithes. At naniniwala ako mga kapatid, ang ipinagkaloob ng mga mayayaman tithes nila yun Offerings nila yun, tithes nila yun sa ating Panginoon. At according to law, tama yun. Pero makikita natin dito mga kapatid, bagamat sila sumusunod sa itinakda ng batas para sa kanila, nagkaloob sila ng kanilang mga ikapo, yung pagtataas, itinaas ng Diyos yung ibinigay ng babaeng palo. Sabi nga dito, yung mga mayayaman nagbibigay lang ng labis sa kanila which is true. Diba? Maraming mayayaman talaga sobra-sobra naman talagang kanilang mga ikabubuhay at kahit mag-offer sila ng kanilang mga tithes, still, sobra pa rin yun. Pero, sabi nga dito, God measures according to the proportion. At yung binigay mga kapatid ng babaeng balo, mas higit. Bagamat napakaliit ng value nun, yung proportion naman nun sa buhay niya. Sabi nga dito, yung mga mayayaman, nagbigay ng kanilang mga 10%. Pero yung babaeng balo, nagbigay ng kanyang 100%. 100% po yung binigay ng babaeng balo na to. At makikita natin doon na yung sacrificial giving ay more than the law requires. Ang require lang ng law sa kanila, ng batas ng mga Levitico, parang 10% lang Pero itong babaeng balo na to ay nagbigay siya ng 100%. Kaya kung i-apply natin sa ating mga buhay, kung nagbibigay ka ng 1,000, ako naman nagbibigay lang ng 100, parehas po tayong nagkakaloob sa Diyos. Ayan po yung iyong 10%, ito naman din yung aking 10%. Hindi ka nakakahigit sa akin at hindi rin pwede mga kapatid na yung 1,000 mo at yung 100 ko, isasabihin mong mas mataas sa harapan ng ating Panginoon. Definitely, yung value niyan sa mata ng tao, mas mataas yan. Pero sa mata ng ating Panginoon na sumusukat, parehas lamang po iyan. Hindi tayo pwedeng magmataasan. Kung ano yung hinihingi sa atin ng Panginoon, parehas nating naibibigay. Siyempre nga lang, of course, kumbaga, mas malaki yung pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon, kaya mas malaki yung may pagkakaloob mo sa ating Diyos. Minsan din naman mga kapatid, nakapagbibigay na tayo ng ating mga ikapo, minsan meron pa tayong mga pledges, at kung minsan may mga kung ano-anong kahingian pa, sa ating iglesia meron tayong color of the day para naman sa social concern fund, lagi nating isipin na mabuting bagay yon. Hindi iyon kumbaga, hindi iyon magiging pabigat sa atin. At lagi mong tatandaan mga kapatid na hindi ka nagbibigay sa Diyos, hindi ka lang basta nagbibigay sa Diyos dahil meron ka. Tandaan mo, we cannot outgive God. Hindi natin mahihigitan yung pagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Mabuting bagay yan, hindi dahil nagbibigay ka sa Diyos, kundi maibibigay ka pa sa Kanya. Tama ba? Na kung meron kang 10% tithes, kaya mo pang mag-offering, kaya mo pang mag-pledge, mabuting bagay yon. Hindi dahil nagagawa mo magbigay sa Panginoon, kundi mas meron ka pang maibibigay sa ating Diyos. Tandaan niyo po mga kapatid, si Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin at wala nang hihigit pa doon. Kung meron ng standard ng pagbibigay, talagang yung buhay po ng ating Diyos ibinigay niya para sa ating mga kasalanan. At magbibigay lamang tayo dahil lamang doon sa basihan natin na yon, na walang iba kundi yung pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. So tandaan niyo po yun mga kapatid, na God measures the proportion, not the amount. Hindi natin tinitignan dito kung gaano yung kalaki ng amount. Di ba sa church natin, parehas nating in-appreciate yung nagbigay ng 20 tsaka yung nagbigay ng 1,500. Tama ba? Si Ate Vivian po talagang sabi ko, gawan nyo lahat yan kasi ayun yung tithes nila Ayun yung katapatan nila sa Panginoon At hindi tayo tumitingin sa amount, It doesn't matter. As long as ibinibigay mo yung talagang pinagkakaloob sa atin ng ating Diyos. Kaya minsan pa mga kapatid, ma-challenge tayo na ibigay natin kung ano talaga yung para sa ating Panginoon at ibigay natin yung para sa kasaganahan ng ating mga buhay. Okay po? So tandaan nyo, ang sukatan ng Diyos hindi sa amount, kundi dun sa proportion talaga na ibinibigay niya sa atin. Huling-huli mga kapatid, God measures the faith,
not the action. Alam naman po natin nung panahon ng ating Panginoong Jesus, no, ay talagang kawawa yung mga biyuda. Di ba sa libro sa Acts, no, sa sulat sa Acts, nakita natin na yan yung naging pagtatalo ng mga apostol. Kawawa talaga nung mga panahon na yun yung mga biyuda, no. Sila yung higit na nangangailangan ng tulong, sila yung mas dapat tulungan. Pero makikita natin base dun sa istorya ng babaeng balo, no, siya pa yung mas may desire na magkaloob. Siya pa yung mas may gusto na magbigay para sa gawain ng ating Panginoon. Bagamat wala naman gaano halaga yung ibinigay niya, no? Naniniwala siya na magagamit ito para sa kapurihan at paglakad sa kaharian ng ating Diyos. At dahil nga sa pananampalataya niya, no, ibinigay niya lahat. Ultimo, kahuli-hulihang kusing na meron siya without even thinking kung paano na ang bukas. Tama ba? Minsan dumarating tayo mga kapatid doon sa panahon na ang daming bayarin, no? Nakokompromiso minsan yung pagtatides natin o magbibigay ka pa ba? Di ba? Magbibigay pa ba ako? Parang halos eksakto na, wala na matitira sa atin, ano? Minsan kapag ganyan ng sitwasyon, kapag may nagtatanong sa akin regarding dyan, hindi ako sumasagot ng direkta. Kasi bilang Kristiyano, naniniwala naman ako, alam mo yung obligasyon mo eh. Bilang Kristiyano, alam mo naman kung ano yung dapat mong unahin. Bilang Kristiyano, alam mo kung ano yung utos o batas na dapat mong sundin. Kaya ang nagiging tugon ko na lang dyan, sige, sino ba priority ng buhay mo? Kasi pagka hindi mo nakikita yung priority mo, ang Diyos sa buhay mo, there's no reason for you para sumunod ka sa Panginoon. Hindi naman sa laki o liit, ano? Ako naniniwala lahat ng bagay, kasye, sapat yan palagi sa ating, sapat na ibinibigay sa atin ng ating Diyos yan. It so happen, kung paano natin binibigyan ng tamang pag-aaransel o tamang pagsasaayos yan. At naniniwala ako pagka inuna mo ang Diyos sa lahat ng bagay, patuloy pa nating mararanasan yung pagpapala ng ating Diyos. Tama ba mga kapatid? Kung magbibigay ka, no, tatandaan mo yan, hindi lang para magawa mo ang kautusan or out of obligation. No? Lagi ako magtatides, lagi ako mag-offerings, lagi regular yung aking ginagawang pagbibigay. No? Hindi ganito yung ating magiging kaisipan. Nagbibigay tayo at nagkakaloob because meron tayong pananampalataya sa ating Diyos at nagtitiwala tayo na yung walang hanggang biyaya niya ay patuloy nating mararanasan. Ang measurement ng Diyos ay hindi dun sa ibibigay mo, kundi kung ano yung matitira sa iyo. 'Di ba? Yung babaeng balo, walang natira sa kanya, 'di ba? Umalis siya na walang-wala na pero napangiti niya ng labis ang ating Panginoon. At ganoon din tayo mga kapatid, ano? Ang nanaisin natin is hanapin natin kung paano natin madadakila, kung paano natin mag-glorify ang ating Panginoon, kung paano natin siya mapapangiti. At naniniwala naman ako na ang isang Kristiyano, no, matapos siyang magkaloob, no, ang hinahangad natin palagi is yung kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi natin iniisip kung paano na yung ating bukas dahil naniniwala tayo na out of our faith, no, ay patuloy tayong pagpapalain ni Lord, patuloy na ipaparanas sa atin ng ating Diyos yung kanyang provision at hindi tayo kailanman pababayaan ng ating Ama. Okay po? At sa pagtatapos po natin mga kapatid, ano, lagi niyo pong isipin na in everything we do it for the glory of God. No? Kung nagkakaloob ka ng may kapakumbabaan, buong buo at puno ng pananampalataya, it is because always for the glory of our Lord. No? Katulad ng ating Panginoong Jesus, buong buo niyang ibinigay ang kanyang buhay para maging hain sa ating mga kasalanan. Kahit siya ay Diyos, hindi niya ipinilit yun na nabagkos, no? Dala ng kapakumbabaan, nag-anyong alipin at namuhay kapiling natin. At buong tangis na nagtiwala na ang masunod ay hindi ang kanyang kalooban, kundi ang kalooban ng Ama sa langit. Nawa mga kapatid, nahamon po tayo na mas magbigay pa tayo, mas magkaloob pa tayo, hindi para mabawasan tayo, kundi para maipakita natin sa ating mga buhay na mas nagtitiwala tayo sa ating Diyos at patuloy nating hinahangad na maranasan yung walang hanggang pagpapalat, biyaya niya sa ating mga buhay. Pagpalain pa kayo ng ating Panginoon. To God be the glory.
Tayo pong lahat ay magwawakas na sa ating pananambahan. Tayo pong lahat ay yumuko. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Panginoon, na napakadakila mo. Punong-puno po kayo ng pagmamahal. Punong-puno po kayo ng pag-ibig. At punong-puno po kayo na, Panginoon, ng karunungan, Panginoon. At salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na patuloy naming mararanasan at patuloy po kayo, Panginoon, gagawa sa aming mga buhay. Especially, Panginoon, sa lahat ng mga kakulangan namin. Loobin mo, Ama, na sa umagang ito, lahat ng maming mga natutunan ay patuloy na maisabuhay namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na magbigay, tumulong, magkaloob, Panginoon, ng may kapakumbabaan, buong buo, Panginoon, at punong-puno ng pananampalataya, Panginoon, na kailanman ay hindi namin mararanasan, Panginoon, ng pagkukulang dahil Ikaw, Panginoon, ang Diyos na buhay, ang patuloy na nagpapala, Panginoon, sa amin. Dalangin din namin, Panginoon, punong-puno kami ng pasasalamat sa mga babae at lalaking ginamit mo upang may sakatuparan namin ang pagsampang ito. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na patuloy na iingatan niyo sila, maging, Panginoon, ang bawat pamilya na patuloy na nakasama namin, Panginoon. Hindi man po kami magkakasabay, hindi man po kami sama-sama, ay nandun po kami, Panginoon, sa kaisahan ng aming mga puso na patuloy na ang hangad namin sa umagang ito ay papurihan at takilain ka, Panginoon. Nawa po, Lord, na pangiti po namin kayo. Nawa po, Lord, na masaya, Panginoon, po kayo sa aming ginawang pagsamba, Panginoon, ito sa umagang ito. At loobin mo, Panginoon, na mas patuloy pa naming maranasan, Panginoon, hindi lamang, Lord, ang biyaya mo, Panginoon, kundi sa aming mga buhay, Panginoon, ay magkaroon kami ng higit na kagalakan at pag-ibig, Panginoon, para sa aming kapwa. Salamat po, Ama, at sa pamamagitan po, Panginoon, ng inyong abang lingkod, igawad nyo, Panginoon, sa mga kapatid kong ito ay yung masaganang benediksyon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos nating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kalwalatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.